Alam niyo po, pagpapalain pala ng Panginoon ang mga taong tumutupad sa kanyang mga utos. Mga taong hindi lang tagapakinig kundi sinasapamuhay din ang kautusan ng Diyos. Sabi po ng salita ng Panginoon sa Book of Santiago, chapter 1, verse 25, ngunit ang taong nagsasaliksik at tumutupad sa kautosang ganap, na nagpapalaya at hindi tagapakinig lang, na nakakalimot agad, ang taong ito ay pagpapalain ng Diyos sa mga gawain niya. Ito po ay tungkol sa pagtupad sa kautusan ng Diyos. Dapat hindi lamang po tayo tagapakinig, kundi nagsasaliksik din tayo upang tayo po ay hindi maligaw. Dapat nagbabasa din po tayo ng ating mga Bible. At syempre dapat isinasapamuhay po natin ang kautusan ng Panginoon upang pagpalain po tayo ng Panginoon sa mga gawain po natin. Alam niyo po ba yung first and greatest commandment? Makikita po natin, mababasa po natin sa Book of Matthew, chapter 22, verse 37. Sabi po niya dito, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. Alam niyo po, ang pagtupad po sa salita ng Diyos ay isa sa pagpapakita na minamahal natin ang Panginoon ng buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip. Ngunit ito po ang hamon sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, kung paano natin tuparin ang utos ng Diyos. Dahil sa napakaraming temptation, napakaraming ino-offer, mga pangit na ino-offer ng mundo, mga karakter na di natin mabago-bago, mga bisyo. Alam niyo po, minsan kapag nakakagawa po tayo ng kasalanan, sinisisi pa natin si Satan. Lagi nating sinasabi na gawa ng kaaway, gawa ng kaaway. Samantalang ang totoo po is binigyan po tayo ng Panginoon ng kapangyarihan na tapakan ang ahas at alakdan at daigin ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway. Yan po ay mababasa natin sa Lucas chapter 10 verse 19. Kaya baka maaring hindi lang po natin namamalayan na ang sarili pala natin ang ating pinakamatinding kalaban at hindi po si Satan. Basahin po natin sa Book of Matthew 26 verse 41. Ang espiritu ay handang sumunod ngunit mahina ang laman. Ito po ay isa sa patunay na hindi si Satan ang pinakamahigpit nating kalaban, kundi po ang ating sarili. Kaya naman ang tanging pag-asa po natin ay nasa Panginoon pa rin, na siyang nagsugo ng kanyang espiritu upang siyang tumulong sa atin sa lahat ng ating mga kahinaan. Kaya lagi po tayong manalangin. Sabi po sa Book of Matthew 26 verse 41, kaya lagi kayong manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Ang espiritu ay handang sumunod ngunit mahina ang laman. Prayer, yan po yung ating pinakamabisang sandata upang hindi tayo madaling matukso at maisagawa natin ang kautusan ng Diyos upang tayo ay kanyang pagpalain sa lahat ng ating gagawin. Purihin ang Panginoon.